Hindi ko malilimutan ang mga mukha nila, ang mga nakakatuwang ngiti nila habang kinukutya ako sa likod ng kanilang mga palad. Ang akala nila, isa lang akong waiter na nag-serve sa kanila ng kape. Pero sa huling tasa na inabot ko, naisip ko, sa huling ngiti ninyo, ipaparamdam ko sa inyo ang sakit. Nasa gitna ako ng isang malaking conference room, hawak ang isang tray ng kape na parang tray ng aking kahihiyan. Narinig ko ang tawanan, ang bulungan. Tingnan mo naman yan, maganda nga pero sa kape lang siya. Sayang. Bawat bulong, parang latigo na tumatama sa likod ko. Pilit akong umiti, pilit kong itinatago ang nanginginig na kamay ko. At nang akala nila ay tapos na ang palabas, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matipunong lalaki na may seryosong mukha. Siya ang chairman ng Garcia Holdings, ang nagmamay-ari ng lahat. At siya ang aking ama. Sa pagpasok niya, tumahimik ang lahat. Ang mga ngiti ay biglang napalitan ng kaba. Tumigil ang mundo at alam kong ito na ang simula ng aking paghihiganti. Sa mata ng marami, ang buhay ko ay parang isang kwento. Ako si Elena, nag-iisang anak ng isang self-made businessman, si Ricardo Garcia. Ang ama ko ang nagtayo ng Garcia Holdings mula sa wala. Pinag-aral niya ako sa ibang bansa at pinagkalooban ng lahat ng luho na gustuhin ko. At sa kabila ng lahat ng ito, madalas akong mapuri sa aking itsura. Ang ganda ni Elena, ang madalas na marinig ko. Para siyang artista. Pero ang kagandahang iyon ay hindi ko pinagmamalaki. Ang pinakamalaking aral na itinuro sa akin ng ama ko ay ang pagpapakumbaba. Sabi niya, anak, ang yaman at ganda ay pansamantala lang. Ang mahalaga ay ang ginto sa loob ng puso mo. Kaya't nang magbalik ako sa Pilipinas, may isang kondisyon akong inilatag. Magtatrabaho ako sa kumpanya niya, pero hindi ko sasabihin sa sinuman ang totoong pagkatao ko. Ang ama ko ang pumili ng aking apelyido. Ginamit ko ang apelyido ng ina ko, si Santos. Kaya't naging si Elisa Santos ako, isang bagong hire na walang backer, walang koneksyon at walang posisyon. Sa loob ng 2 taon, nagtrabaho ako sa iba't ibang departamento. Naging assistant sa accounting, junior analyst sa marketing, at ngayon, nasa sales ako. Sa bawat departamento, natutunan ko ang puso ng kumpanya, ang mga tao, ang mga problema, at ang mga hamon. Ito ang gusto ng ama ko. Gusto niya, maging leader ako hindi dahil sa apelyido ko, kundi dahil sa kaalaman at respeto na kikitain ko. Sa paglalakbay na ito, nakilala ko ang iba't ibang uri ng tao. May mga tunay na kaibigan, may mga may mali siya sa puso, at may mga taong gustong umakyat sa taas, kahit na anong gawin. At dito ko nakilala si Mr. Ramirez, isa sa mga senior executive na halos kasing tanda na ng kumpanya. Matagal na siyang nagtatrabaho sa Garcia Holdings, kaya't para na siyang kanang kamay ng ama ko. Sa unang tingin, mukha siyang mabait at mapagkumbaba. Ngunit mayroon siyang kakaibang ngiti, isang ngiti na parang may alam siyang hindi ko alam. Madalas niya akong lapitan, lalo na sa mga lunch break. O, Hija, ang tawag niya sa akin. Kamusta ang benta mo? Maganda ka talaga, sayang at nasa salis ka. Mas bagay ka siguro sa front desk, para ikaw ang mukha ng kumpanya. Ang mga salita niya ay parang pambobola, pero ang tono niya puno ng pagkutya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto niyang sabihin na ang ganda ko lang ang tanging asset ko. Isang araw, sa isang sales meeting, nagpresent ako ng isang bagong proposal. Pinag-aralan ko ito ng husto at alam kong makakatulong ito sa kumpanya. Habang nagpapaliwanag ako, napansin ko si Mr. Ramirez na nakangiti. Hindi ito ngiti ng paghanga, kundi isang ngiti na parang natutuwa sa akin. Parang bata akong naglalaro sa harap niya. Pagkatapos kong mag-present, siya ang unang nagsalita. Maganda ang presentasyon mo, Elisa, Anya, pero masyado pang bata ang ideya mo. Kulang sa lalim. Ang kumpanyang ito ay kailangan ng mga taong may karanasan, hindi ng mga taong puro ganda lang ang puhunan. Sa mga sandaling iyon, parang may humampas sa puso ko. Naramdaman ko ang pagmamaliit sa kanya. Alam ko gusto niya akong ibaba. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko ang inggit sa kanya. Ang akala niya siguro, hindi ko naiintindihan ang kanyang sinasabi. Hindi lang sa salita natapos ang pang-aalipusta niya. Sa mga sumunod na linggo, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa trato ng mga katrabaho ko. Minsan, may magbibiro sa akin, "Oy, Elisa, akala ko ba maganda ang ideas mo? Bakit wala pa ring sales?"
Ang mga salitang ito ay galing sa mga katrabaho ko na parang naging kaaway ko bigla. Isang araw, pinatawag ako ni Mr. Ramirez sa kanyang opisina. Elisa, Anya, habang nakatitig sa akin ng may ngiti sa labi, gusto kong tulungan ka. Sa tingin ko, hindi mo pa naiintindihan ang kalakaran dito. Hindi para sa lahat ang sales. Baka mas bagay ka sa yun sa administrative work. O sa pag-serve ng kape sa mga meetings. Ang sinabi niya ay parang isang direktang pahiwatig na dapat na akong umalis. Pilit kong kinontrol ang galit sa loob ko. Salamat po sa concern, sir, sagot ko. Pero kaya ko po ito. Hindi po ako basta-basta susuko. Ngumiti lang siya sa akin, isang ngiting parang sinasabi niya na alam niyang matatalo ako sa bandang huli. Sa mga oras na iyon, may nagbago sa akin. Ang pagtitimpi ko ay napalitan ng determinasyon. Alam kong may malalim siyang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Mula noon, nagsimula na siyang magbigay sa akin ng mga extra tasks na walang kabuluhan. Pag-aayos ng mga lumang file, pag-photocopy ng mga dokumento, at iba pa. Palagi kong tinatanggap ang lahat ng iyon ng may ngiti. Kahit na alam kong sinasadya niya lang akong pahirapan, sinikap kong gawin ito ng maayos. Pero hindi rin pala ako nakatakas sa mga patibong niya. Isang hapon, habang nag-i-email ako, napansin ko na may kulang sa report na ginagawa ko. Hindi ko ito matandaan, parang may nagbura ng isang buong section. Habang tinitingnan ko ang log ng files, nakita ko ang pangalan ni Mr. Ramirez. Nanlaki ang mata ko, alam kong siya ang gumawa nito. Hindi lang niya ako pinahirapan sa trabaho, sinasabotahe na niya ang aking mga ginagawa. Dito na ako nagsimulang magduda. Bakit niya ito ginagawa? Bakit niya ako gustong pabagsakin ng ganito? At bakit parang may malaking galit siya sa akin? Dito ko naintindihan na hindi lang ito simpleng pagpapahiya. Mayroon siyang gustong patunayan at ako ang nagiging sagabal. Nagsimula akong mag-isip, ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Ang naramdaman kong pagdududa ay naging kumpirmasyon nang mabasa ko ang isang email na hindi para sa akin. Minsan, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa printer, hindi ko sinasadyang mabuksan ang isang email. Ito ay galing kay Mr. Ramirez at ang recipient ay isa sa mga executive na kaalyado niya. Ang subject: Future Leadership. Sa email, sinasabi ni Mr. Ramirez na si Chairman Garcia ay tumatanda na at hindi na kayang pamunuan ang kumpanya. Sabi niya, ang kumpanyang ito ay kailangan ng isang matatag na kamay, hindi ng mga pabata-bata na walang karanasan. Nakalagay pa sa email na magre-resign daw siya kung si Elisa ang magiging susunod na CEO. Nagtaka ako paano niya nalaman ang tungkol sa pagiging CEO ko. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko ang bawat linya. Nasa email din ang plano niya, ang planong mag-resign siya at dalhin ang lahat ng mga kaalyado niya. Ang gusto niya, mapilitan ang tatay ko na siya ang ilagay sa posisyon bilang CEO. Para sa kanya, ang kumpanya ay pagmamay-ari niya na at ako, isa lang akong threat na kailangan niyang alisin. Nagbalik sa akin ang lahat ng mga nangyari, ang mga pangungutya, ang mga walang kwentang trabaho, ang pagsabotahe. Lahat planado. Ang pangalan niya, si Mr. Ramirez, ang naging simbolo ng galit at kasamaan para sa akin. Sa oras na iyon, alam kong hindi na ito laro. Ito ay isang digmaan. Isang digmaan para sa kumpanyang pinaghirapan ng tatay ko. Sa sobrang galit ko, gusto ko siyang kumprontahin at isigaw sa kanyang mukha ang lahat ng kanyang ginawa. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Narinig ko ang boses ng tatay ko sa isip ko. Huwag kang padadala sa emosyon, anak. Gamitin mo ang utak mo. Mula noon, nag-iba ang laro. Nagkunwari ako na wala akong alam. Nagpatuloy ako sa pagiging simpleng Elisa Santos, pero ang bawat kilos ko maingat. Nag-ipon ako ng mga ebidensya. Naglalagay ako ng mga recording device sa aking opisina, nagtatago ako ng mga email at dokumento sa isang secure na hard drive. Hindi ko man lang pinapahalata sa kanila na alam ko ang lahat. Isang araw, habang naglalakad ako sa hallway, nakasalubong ko si Mr. Ramirez. Kamusta, iha? Anya, mukhang abala ka sa mga reports mo, ha? Kaya mo ba talaga yan? Umiti lang ako, isang ngiting alam kong hindi niya maintindihan. Kaya po, sir, sagot ko, masaya po akong ginagawa ang trabaho ko. Matuto po kayo. Kumunot ang noo niya, pero hindi na siya sumagot. Alam kong nalilito siya sa aking sinagot.
Akala niya siguro isa lang akong uto-uto na pwedeng balahurain. Hindi ko inakala na ang lahat ng pagpapanggap at pagtitimpi ko ay magagamit sa isang napakahalagang araw. Isang gabi, tumawag ang tatay ko. Elena, Anya, bukas na ang araw. Ang pinal na board meeting. Siguraduhin mong handa ka. Doon ako nagsimulang kabahan. Sa loob ng 2 taon, alam kong may plano siyang gawin pero hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Nagtanong ako, paano po si Mr. Ramirez, Papa? Paano kung mag-back out siya sa huli? Tumawa lang ang tatay ko sa telepono. Anak, hindi niya magagawa yan. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Akala niya, nasa ilalim siya ng aking proteksyon. Kaya nga siya ang nag-asikaso ng lahat para sa meeting lahat ng mga executive na kakampi niya, nandoon. Pero, Papa ang sabi ko, bakit mo siya hinayaan? Sumagot siya, dahil gusto kong makita kung gaano siya kagalit sa iyo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa kapangyarihan. Kailangan mong makita iyon, anak. Para sa iyo ang leadership ay hindi tungkol sa lakas ng loob, kundi sa talino at pasensya. May isa pa akong pakiusap sa iyo, anak, patuloy ng tatay ko. Sa meeting bukas, magsuot ka ng uniforme. At sa huli, ikaw ang mag-serve ng kape para sa kanila. Pakiramdam ko na bigla ako. Ang lahat ng pagpapahirap ni Mr. Ramirez, ang lahat ng pang-aalipusta niya magiging totoo sa meeting. Pero bakit? Ito ang huling pagsubok, Elena, Anya, ipakita mo sa kanila na ang pagiging CEO ay hindi tungkol sa posisyon, kundi sa pagpapakumbaba. Ipakita mo sa kanila na kahit sa simpleng pagsaserve ng kape, ikaw pa rin ang magiging leader. Naintindihan ko ang sinasabi niya. Kung kaya kong maging mapagkumbaba sa harap ng mga taong nang aalipusta sa akin, kung kaya kong ipagpatuloy ang trabaho ko nang walang galit sa puso, kung gayon, handa na talaga ako. Ang kape ay magiging simbolo ng aking paghihiganti. Kaya nga, bumalik tayo sa simula. Nandoon ako sa conference room. Hawak ko ang tray ng kape at naglalakad ako sa gitna ng mga taong nakangiting parang nanalo na sila. Nandoon si Mr. Ramirez, nakatingin sa akin nang may pagkutya sa kanyang mga mata. Sa isip niya, isa lang akong tanga na hindi nakakaintindi sa sitwasyon. Pero hindi niya alam ang bawat hakbang ko ay patungo sa kanya. Napakabait talaga ng chairman, sabi ni Mr. Ramirez, para lang sa kape, tinawag pa niya tayo. Sayang, wala siya dito para makita ang ganda ni Elisa. Tawa silang lahat, isang malakas na tawanan na nagpapahiwatig ng kanilang tagumpay. Pero biglang, nagbago ang lahat. Pumasok ang tatay ko. Napatigil silang lahat. Bumalik sa kanilang mga upuan at inayos ang mga formal na damit nila. Lumapit sa akin ang tatay ko, at sa mga mata niya, nakita ko ang pagmamahal at ang pagiging handa. Salamat, anak, Anya, alam kong hindi mo ito ginagawa para sa trabaho, kundi para sa pamilya. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya, habang nakatayo sa dulo ng mesa. Ngayon ang araw na nagpasya akong magretiro. At dahil dito, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking successor, ang susunod na CEO ng Garcia Holdings. Bumaling siya kay Mr. Ramirez. Mr. Ramirez, sabi niya, alam kong matagal mo nang inaasam ang posisyong ito. Ang akala mo, para sa iyo ito. Ngunit, hindi. Napatahimik ang buong silid. Nagsimulang mamutla si Mr. Ramirez. Nanginginig ang kamay niya at ang kanyang ngiti biglang nawala. Ang susunod na CEO ay hindi isang taong puro salita, patuloy ng tatay ko. Ang susunod na CEO ay isang taong handang magpakumbaba at gawin ang bawat trabaho, gaano man ito kaliit o kabigat, upang maunawaan ang kumpanya. At ang taong iyon ay ang anak ko. Bumaling sa akin ang tatay ko at inabot ang aking kamay. Kilalanin ninyo siya. Siya si Elena Garcia, ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanyang ito. Ang naramdaman kong kaba ay napalitan ng panalo. Ang mga mukha nila na kanina ay nakangiti, ngayon ay namumutla na. Lalo na ang mukha ni Mr. Ramirez na parang nakakita ng multo. Hindi niya inaasahan na ang taong pinagtawanan niya habang nagsiserve ng kape ang taong pinag-isipan niya ng masama ang anak ng chairman. Sinimulan kong ipaliwanag ang lahat. Ang pagpapakilala ko sa sarili, ang mga department na pinagtrabahuhan ko, ang mga simpleng trabaho na ginawa ko. Nagpaliwanag ako sa kanila na ang pagiging leader ay hindi tungkol sa kapangyarihan o sa pagiging matalino.
Ito ay tungkol sa respeto. Mr. Ramirez, sabi ko, alam ko ang lahat ng ginawa mo. Ang pagsabotahe sa aking mga report, ang pagpapahirap sa akin sa trabaho, ang pagkakalat ng mga tsismis. Nanlaki ang mga mata niya. Ang akala mo siguro walang nakakita sa iyong mga ginagawa. Pero ang tatay ko at ang lahat ng mga empleyado na nakikita mo, alam ang ginawa mo. Nagsimula siyang magpaliwanag at magsorry, pero huli na. Huwag kang mag-alala, Mr. Ramirez, sabi ko sa kanya, hindi na kailangan ang mga sorry mo. Ang kailangan mo ay ang matuto ka na ang totoong kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pang-aalipusta. Pagkatapos ng board meeting, pinauwi si Mr. Ramirez. Siya ay tuluyan ng natanggal sa kumpanya, kasama na ang kanyang mga kaalyado. Para sa akin hindi ito ang dulo ng kwento. Ito ay ang simula. Bumalik ako sa aking opisina, pero ngayon hindi na bilang si Elisa Santos. Ngayon, ako na si Elena Garcia, ang CEO ng kumpanya. Pero hindi ko nakalimutan ang lahat ng naranasan ko. Ang pagsiserve ng kape ang tawanan nila ang pang-aalipusta ni Mr. Ramirez. Ang lahat ng iyon ay nagturo sa akin na ang totoong pagiging leader ay hindi tungkol sa kung ano ang suot mo o kung gaano ka kaganda. Ito ay tungkol sa kung paano mo tratuhin ang mga tao sa paligid mo. Ngayon, sa bawat meeting, ako mismo ang nagpapahanda ng kape para sa mga empleyado ko. Hindi dahil sa kailangan kundi dahil sa respeto. Nais kong ipakita sa kanila na ang bawat isa sa atin may kakayanan na maging leader. Ang kailangan lang ay pagpapakumbaba, pagmamahal sa trabaho, at respeto sa bawat isa. At sa huli ang panalo ay para sa mga taong may malinis na kalooban.